Ilang beses umiikot sa utak ko yung araw na nabitawan ko yung kamay ng anak natin. Hindi mo maiintindihan yung sakit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita kitang nakatingin sa akin. Kasi alam ko na hanggang ngayon may galit ka sa akin. Grace, Kaya please lang, umalis ka muna. Please lang. nung araw na nawala sa atin si Ellie, gusto ko mag-breakdown. Gustong umiyak. Pero sa tuwing nakikita kita, lagi pumapasok sa isip ko na hindi pwede. Hindi pwedeng pareho kami mag-breakdown. Kailangan may isa sa amin ang mananatiling matatag. Mga kamarkada, tragedies will happen in our lives. Parang wala naman yatang buhay na walang dumating na trahedya, di ba? Parang I dare say it's part of every human life magkaroon ng trahedya, di ba? Bakit nangyayari? Bakit to pinapayagan ng Diyos? Minsan tinatanong natin, God, bakit mo to pinayagan na mangyari sa akin? Diba? Bakit nagkaroon ng ganito sa buhay ko? And it's normal. It's normal for us to question the Lord pagdating sa mga ganyang pagkakataon. But I'm not saying it's right. Okay? So, minsan, sa pagiging tao natin, we get impulsive and we question God sa mga binibigay niya sa buhay natin. Pero ang maganda dyan is meron tayong natututunan, and on hindsight, meron tayong realization na nangyari yon para sa mas ikabubuti ng buhay natin. Diba? At first, we won't understand. Hindi talaga natin maintindihan. God's ways are so difficult to understand. And that's what makes it extra special. Diba? May mga bagay na mangyayari sa atin na hindi talaga natin maintindihan, pero pagdating ng panahon, parang yung kanta lang no? Pagdating ng panahon, maintindihan natin at malalaman natin kung bakit nangyari yun sa buhay natin. In the case of William and Grace, ang couples kasi, individual people yan, di ba? Individual persons yan, magkaiba. Di ba? And then in their union, sa pagsasama nila, there would come a point na parang isa na silang gumalaw. You know, the harmony, nando na. Yung pagiging pamilyar sa isa't isa, nando na. So parang isa na silang gumalaw. Lalo pa, at ito sasabihin ko, I think only parents will understand. Lalo pa kapag nagkaroon na sila ng bunga, nagkaroon na sila ng anak. It's a different kind of feeling to have a child na yung tingin mo pa lang I don't know, I cannot really explain. I don't have the words for it. Iba yung mararamdaman mo sa dibdib mo sa unang beses mong makita ang anak mo, panganay man yan, pangalawa, pangatlo, bunso. Basta sa unang beses mo siyang makita, paglabas niya sa mundo, meron kang kakaibang mararamdaman sa dibdib mo And I have no words for that. So, yun yung, doon nagsisimula yung extra special bond na meron ng isang magulang at ang isang anak. And the couple, aside from them being individuals na naging isa, ngayon meron na silang mas mabigat na dahilan para maging mas mabuting mga tao dahil meron na silang anak. It changes you, you know. Gaano ka man kabata or katanda magkaroon ng anak, having one changes you for the better. Yes, for most people. Alam ko may mga iba dyan, pero ibang usapan na yon, di ba? It changes you. And when that child is tragically taken away from you, it's devastating. It's devastating. Pero sa gaya nga ng nakita natin sa storya ni William at ni Grace,
it almost led to a very painful breakup. It almost led to I would dare say it almost led to kabaliwan, 'di ba? Muntik mabaliw si William. Tsaka si Grace din, 'di ba? I mean, losing a child is never easy. Lalo pag ganun ka-tragic, 'di ba? You would tend to point fingers. And then medyo gumawi nga sa ganun, pero walang trahedya na hindi malulunasan yung sakit, na hindi mapapawi yung sakit ng time. I've always believed time heals all wounds, and in time kasi diyan din nire-reveal ni God yung mga paraan kung paano tayo makaka-cope up sa pinagdadaanan natin. So I won't wish this kahit na kanino. It's bad. Kahit siguro sa pinakamasamang tao sa buong mundo. hindi ko hihilingin na mawalan siya ng anak. Because I myself, I wouldn't really know what I would do if I get to lose one of my daughters in that very tragic way. So siguro sa mga ganitong pagkakataon sa mga tao na dumaan or dumadaan sa ganito, kapit lang. Kapit sa isa't isa. Hindi magiging solusyon yung magiging distant kayo sa isa't isa ng asawa mo. Kapag dumating yung mga ganitong pagkakataon, instead of trying to go through it alone, you go through it as a couple. Maging isa pa rin kayo. Yung pagiging isa ninyo, dapat hindi yun mahati sa gitna at bumalik kayo sa pagiging individual. Go through this together, kasi when you were literally creating the child, you were together. When you were raising the child, you were together. So when a tragedy like this happens and you lose the child, you go through it together. Yun lang, mga kamargada, at you have a nice day.